Nagsimula na mag-decorate ang school namin para sa darating ng JS prom at 80s and 90s ang team this year. Excited ka na ba, Ken? Tanong ni Chig sa akin at nakatingin lang ako kay Sofia. Hoy, tinulak niya ako ng mahina dahil hindi ko raw siya pinapansin. Ha? Okay lang. Sagot ko sa kanya. Bakit kasi hindi mo nalang lapitan at kausapin? Paano? Nandyan yung bantay niya. Madali lang yan. Billy! Tawag nito sa kaklase namin at tumango ito. Sofia! Tawag ni Billy. At lumingon naman sa kanya si Sofia, pati ang yaya nito. Diba bawal magdala ng hayop dito? Saad ni Billy at nakita kong nag-react ang yaya nito. Anong sabi mo? Galit niyang hinabol ito. O ayan, pumunta ka na. Nakangiting saad ni Jig sa akin. Thanks, saad ko sa kanya at nagmamadali akong lumapit kay Sofia. Naririnig ko pa nagsisisigaw ang yaya nito sa malayo. Babe, tawag ko sa kanya at para namang balisa siyang nakatingin sa malayo. Baka makita tayo ng yaya ko. Pag-aalala niyang saad. Sandali lang naman Miss na kasi kita. At hinawakan ko ang kamay niya. Pero mabilis naman niya itong binawi. Lumayo ka na please. Ayoko mapagalitan ni Mami. Nahihirapan na ako. Isang kalabit nga lang ang layo natin sa klase pero parang sobrang layo mo na sa akin. Naluluha kong sagot sa kanya. Pasensya ka na, Ken. Sige na, please. Mag-usap naman tayo. Pagmamakaawa ko sa kanya. Sorry talaga. Ala, nandyan na yung yaya ko. At tinulak niya ako palayo sa kanya. Please. Saad ko sa kanya. Kaya hinawakan ko ang kamay niya. Pero pilit niya akong tinutulak palayo. Hoy! Narinig namin ang sigaw ng yaya nito. Umalis ka na, Ken. At siya na mismo ang umalis at tumakbo papunta sa yaya nito. Sofia! Sigaw ko pa sa kanya. Nilapitan ako ni Billy at Jakes. At hinila nila ako palayo dahil papalapit na yung yaya ni Sofia sa amin. Ken, takbo na. Saad ni Jakes. Kaya napatakbo na rin ako. Tumambay kami sa classroom ni Sir Pacomo. Dahil ito lang ang lugar na alam naming hindi kami gagalawin ng yaya ni Sofia. Sorry Ken hindi ko nailayo ng matagal ang yaya niya. Saad ni Billy. Okay lang yun, Billy. Salamat Walang problema yun. Jigs. At lumingon siya kay Jigs. Oo na. Sagot naman nito. At binigay niya ang libro niya sa mathematics. Nice. At naupo si Billy sa silya at kinopya ang assignment ni Jigs. Maaasahan ka talaga, Jigs. Saad ko sa kanya. Ako pa ba? Pagmamayabang nito. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Sir Pacomo sa amin. Napangiti na lang kami sa kanya
at hinayaan na lang niya kaming tumambay sa klase. Since may kalahating oras pa kaming free time. Billy, nakita kitang tumatakbo kanina. Saad ni sir sa kanya. Ay, nag-exercise lang po ako, sir. Ano na naman bang kalokohang ginawa nyo? At hindi kami nagsalita. Bueno, dito na muna kayo habang wala pang oras. At tumayo siya at naglakad papunta sa pintuan. Billy. Po? Palalagpasin ko ang pangungopya mo ngayon. At lumabas na siya ng classroom. Lagot. Napamura na lang si Billy. Uwian na at sinundo na kami ni Daddy. Nakita kong sumakay si Sofia sa kotse nila. Kasunod ang yaya nito. Hindi pa rin ba kayo okay ni Ate Sofia, kuya? Tanong niya nung nasa kotse na kami. Hindi pa nga eh. Son. Yes, Dad? Give it time. Saad niya kaya napangiti lang ako at pinaandar na niya ang kotse. Nadaanan namin yung kotse ni na Sofia at galit akong tinignan ng yaya nito. Natawa ako sa ginawa ng kaklase mo kanina, kuya. Saad ni Francine. Anong ginawa niya, baby? Tanong ni Daddy. Hinabol ng yaya ni Ate Sofia yung kaklase ni kuya. Natatawa ang kwento nito, kaya natawa na rin ako. Ganun ba? Hindi naman nahirapan tumakbo. Sa laki ba naman nun? Tanong ni Daddy. Yun nga ang nakakatawa eh. Sagot naman ni Francine at nagtawanan sila ni Daddy. Habang ako, nakatingin lang sa labas at iniisip ang relasyon namin ni Sofia. 1 week later, dumating na ang gabi ng JS prom namin. Ang pogi ng anak ko. Saad ni Mami nung sinuot ko na yung binili niyang suit. Thanks, Mom. Looking sharp, kuya. Sabay thumbs up ni Francine. Thank you, baby. Ano, ihatid na kita? Tanong ni Daddy. Dad, Mom, request ko lang po sana. Ano yun, anak? Sagot naman ni Daddy. Pwede ho bang ako na lang ang mag-drive sa sarili ko papunta sa school? Tanong ko sa kanila. No. Sagot agad ni Mami. Babe. No, babe. You're not driving yourself. Saad ni Mami. At kinuha ang susi sa kwarto nila at binigay kay Daddy. You drop him off and pick him up later. Saad nito kay Daddy. Bumaba na kami sa parking lot after ng photoshoot at naglakad na kami papunta sa kotse ni Daddy. Tell you what. Ano po? Binigay niya sa akin ang susi ng kotse. I'll let you drive on the way there. Nakangiting saad ni Daddy, kaya napangiti rin ako sa gesture niya. At pagdating namin sa school, pinaalala sa akin ni Daddy na bawal uminom at bawal magbasag ulo. I promise, Dad. Pangako ko sa kanya at nagpaalam na akong pumasok sa loob. Ken! Tawag sa akin ni Jigs nung papasok na ako sa gym. At nakita kong nandun na rin ang mga kaklase at schoolmates namin. Tumingin-tingin ako sa paligid.
Wala pa. Saad ni Jigs sa akin. Baka hindi ha-attend yun. Saad nito. Kaya nalungkot ako. Darating yun. Saad bigla ni Ednalyn. Edna! Nagulat kami pareho ni Jigs. Classmate namin si Ednalyn simula pa first year. At running valedictorian ito. Kakompetensya niya si Jigs sa posisyon na yun. Bakit mo naman nasabi? Tanong ko rito. Kaibigan ko yun. At isa pa, last JS prom na natin. Kaya bakit hindi siya attend? Napaisip kami ni Jigs. Jigs, kunan mo naman ako ng may inom. Utos sa kanya ni Edna. Ha? Sino ka ba para utusan ako? Sarkastikong tanong nito. Bakit? Angal ka? Oo na, sus. Sagot naman ni Jigs. At umalis na siya. Yan. Natatawang saad naman ni Ednalyn. Bakit palagi mong pinagtitripan si Jigs? Tanong ko sa kanya. First year pa lang tayo nun, ganyan ang pakikitungo mo sa kanya. Wala lang. Nakangiting sagot nito. Hay nako, Edna. Bakit? Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya ang totoo? Ayoko nga. Napailing na lang ako. Oh, eto. Inis na saad ni Jigs nung inabot ng may inom na Edna. Walang ice? Ano ka ba naman, Jigs? Pucha naman, ikaw na nga itong pinagbigyan. Natawa na lang ako sa kanila. May gusto kasi itong si Ednalyn kay Jigs. At ewan ko ba kung bakit hindi nakukuha ng lokong to ang mga signals na binibigay ni Edna. Kunan mo ako ng bago. Saad ni Edna. Kaya tinignan siya ni Jigs sa mata at sinabing, kumuha ka kung gusto mo. Sabay hila sa akin palayo kay Edna. Jigs! Saad ko sa kanya dahil hinila niya kasi ang sleeve ng suit ko. Naglibot-libot kami ni Jigs sa buong gymnasium habang naghihintay mag-umpisa ang program. Nang biglang, Ken, ayun o. Turo ni Jigs sa may pinto. Si Sofia. Saad nito. At namangha ako sa kagandahan sa suot niyang gown. Teka, may kalaban. Saad niya nung sumulpot sa likod niya ang yaya nito. Putik naman. Napamura na lang ako at nafa-frustrate dahil hindi ko siya makakasama. Importanteng parte to ng high school life namin. Jigs, tulong. I'm on it. Pero nagulat kami pareho dahil kasama pala ang mami nito. Pucha man. Ibang level na to. Takot kayo, no? Biglang nagsalita sa likuran namin si Edna, kaya napalingon kami sa kanya. Edna, kaibigan mo si Sofia, di ba? Saad ko. Oo na. Pero hindi ko alam kung malalayo ko siya ng matagal sa bantay niya. Sige na, kahit ilang minuto lang. Pagmamakaawa ko sa kanya. Oo na. Jigs, samahan mo ako. Ayoko. Sabi ng samahan mo ko eh.
Sige na, Jigs. Saad ko sa kanya. At nagmamaktol siyang sumama kay Edna. Naghihintay lang ako sa tabi ng poste. Hinihintay ko ang signal nila. Ken, what are you doing here? Tanong ni Sir Pacomo. Napatingin naman siya sa direksyon ng tinitignan ko. Sir, ano po? Nauutal kong saad. Ay, say no more. Hold my drink. Saad ni Sir. At umalis siya para pumunta kina Sofia. Nakita kong kinausap ni Sir Pacomo si Tita Denise. At tinignan naman siya ng masama ng yaya ni Sofia. Parang may pinaliwanag si Sir Pacomo kay Tita Denise. At sa ekspresyon ng mukha niya, parang nagustuhan niya ang sinabi ni Sir sa kanya. Nakita kong lumapit si Ednalyn kay Sofia at niyaya siya nitong pumunta sa mga klase namin. Nagpaalam sila at sumunod naman ang yaya nito. At sa tingin ko, wala talagang chance na makausap o makasama ko siya sa gabing ito. Napansin kong kausap pa rin ni Sir Pacomo si Tita Denise. At paglingon ko muli kina Edna at Sofia, nawala na sa likuran nila ang yaya niya. What? Nagulat ako ng, anong? Tanong ko nang biglang tinawag ako ni Annette, nakaklase rin namin. Sumunod ako sa kanya. At doon, nakita ko si Sofia, nakatayo sa likuran ng stage. Sofia, tawag ko sa kanya, kaya nagulat siya. Sorry girl, saad ni Edna sa kanya. 5 minutes, Ken. Saad ni Edna sa akin. Salamat. Ano to? Tanong ni Sofia sa akin. Gusto talaga kitang makausap tungkol sa atin. Hindi siya nagsalita. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon. And to be honest, I'm not giving up on us. Paumpis ako. Babe, please don't give up on us. I love you so much. At nasasaktan ako everyday na nakikita kitang ini-ignore mo ko. Pero hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Saad ko sa kanya. At nagsimula na siyang umiyak. Hinawakan ko ang kanyang mga braso at hinila ko siya palapit sa akin. Pero nilagay niya ang mga kamay niya sa dibdib ko para pigilan ako. I'm sorry. It's okay. You don't have to worry about it. Naiintindihan ko. No. I'm really sorry, Ken. Saad niya kaya nagulat ako at naluha. Don't tell me. Please, don't. Saad ko sa kanya. Please, tell me. Please. Wag. Hindi ko kakayanin. Please. Saad ko sa kanya at umiyak na lang ako. Binabantayan kami ni na Edna at Annette habang nag-uusap kaming dalawa. Please, mahal na mahal kita. Naiiyak kong saad at hinawakan ko ang kamay niya. At tumingin siya sa akin.
Know that I love you so much. Saad nito. No. After graduation, dadalhin na nila ako sa Canada. Naiiyak nitong Saad. Babe, bata pa daw tayo para sa relasyon na to. Naiiyak niyang paliwanag sa akin. Ken, tawag sa akin ni Edna. Pero inignore ko lang siya. Huwag mo kong iwan. Pagmamakaawa ko pa kay Sofia. Hanggang sa humagulgol na ako ng iyak. I love you, babe. Saad ni Sofia sa akin. Binawi niya ang kamay niya at tumakbo na siya palayo. Sofia! Sofia! Naiiyak kong tawag sa kanya at pinigilan naman ako ni Edna. Ken, please. Biglang sumulpot si Jig sa tabi namin. Takte. Muntik na ako mabugbog ng baboy ramo. Hinihingal pa to. Anong nangyari? Tanong nito nung makita akong umiiyak. They broke up. Saad ni Edna. At inakbayan agad ako ni Jigs. Tol. Lumabas kami ng gymnasium habang pinapatugtog ang kanta ni April Boy Regino. Sana'y laging magkapiling. At naupo kaming apat sa labas. Look at it this way. Saad ni Edna. At least alam mo na ang status nyo. Edna, ano ka ba? Saad ni Jigs. Bakit? Ano bang masama sa sinabi ko? Kita mo ng broken-hearted ang kaibigan ko eh. Napaka-insensitive mo talaga. Bakit? Ikaw lang ba ang kaibigan niya, Jigs? Tanong ni Edna sa kanya. Guys, please. Kita niyo nang may problema si Ken. Singit naman ni Annette. Ken, if you need comfort, nandito lang ako. Oh, please. Bakit? Tanong naman ni Annette sa kanya. Matagal ka nang may crush kay Ken. Girl, aminin. Nakita namin nag-blush si Annette. Maya-maya lang ay nakita na naming lumalabas ng gym sina Sofia, Tita Denise, pati ang yaya nito. There she goes. Saad ni Edna. At tinakbayan ako ni Jigs. Okay lang yan, tol. Charge to experience na rin yan. Be strong, Ken. Saad naman ni Annette. At tumayo siya. Edna, mauna na ako sa loob ha. Sige girl, dito na muna ako. Alright, sige guys. Paalam sa amin ni Annette. At bumalik na siya sa loob. Sorry guys. Saad ko sa kanila. Iwan nyo lang ako dito. Ayokong masira ang gabi nyo. Ano ka ba? Friends comes first. No matter the occasion. Saad ni Jigs kaya napangiti ako. Jigs, nauuhaw ako. Saad ni Edna. So, kunan mo ako ng may inom. Utos ni Edna. Kumuha ka mag-isa doon. Balik ni Jigs.
At nagpout naman si Edna. Please? Nanlalambing pa ito. Pucha naman, oh. Sad ni Jigs kaya pumasok na siya sa loob. It works. Natatawang sad ni Edna. Pati ako natawa na rin. Alam mo, sabihin mo na lang na may gusto ka sa kanya. No, mas cute kung ganito eh. Nakangiting saad ni Edna. Bahala ka. Pag si Jigs nakahanap ng babaeng liligawan, hindi mangyayari yun. Confident niyang saad. Paano mo naman nasabi yan? You'll see. Sabay ngiti sa akin. Natapos ang gabi na nakatambay lang kaming tatlo sa labas. Habang nagkakasiyahan naman ang mga kaklase at schoolmates namin sa loob ng gym. More please. Lambing ni Edna kay Jigs. At hindi na lang to nagsalita. At kumuha na lang siya ng maiinom sa loob. Cute talaga ni Jigs ko. Sad ni Edna. Kaya siniko ko siya ng mahina. Pero alam mo, nagdadalawang isip rin ako sa gagong yun. Kumpisal niya. Bakit naman? Naalala mo nung second year pa lang tayo? Yeah, sasabihin mo na sana sa kanyang nararamdaman mo. Oo, pero ang loko, instead na sumipot dun sa pinag-usapan naming lugar, nakipaglaro ng video game sa'yo. Saad ni Edna. Sabay suntok ng mahina sa braso ko. Malay ko bang may plano ka pala nung araw na yun? Sagot ko sa kanya. Kilala mo namang number 1 torpe si Jigs eh. Natatawang saad niya. Oo nga eh, pero alam kong maswerte si Jigs sa'yo. Saad ko kay Edna. Talaga? Thanks. At bumalik na si Jigs. Nakasimangot itong inabot ang baso kay Edna. 11:00 na nung natapos ang party at isa-isa na rin nagsiuwian ang mga estudyante. Yung iba sinundo na ng mga parents nila, habang yung iba naman ay nakisakay na rin.